Kung panaginip man ito, ayaw ko ng magising hanggang hindi pa natutuloy. Habol ko pa rin ang hininga ko na mapansin ko ang paraan ng pagtingin ni Floyd sa akin. Hindi lang libog ang naroroon. May paghanga sa mga mata niya. Malalim, tapat at puno ng damdamin. Hindi ko maunawaan pero gusto kong nakikita ko doon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang hinlalaki niya. Ang haplos na yun ay daig pang malakas na kuryente sa tindi ng dala nitong epekto sa akin. Sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay bumulong ng malapit sa tenga ko. Hindi ka kapanipaniwala, Francesca, kung alam mo lang. At ngayong gabi gusto kitang maramdaman ng buong buo. Hindi na siya naghintay ng sagot ko dahil nakahiga na kami sa kama. Inayos niya na lang ang unan sa ulo ko. Pero sa bawat titig niya, naramdaman ko hindi lang ang katawan ko ang tinitignan niya, kundi ang buong pagkatao ko. Ang weird ko talaga, sa mga ganitong oras ko pa iniisip ang mga bagay na ganoon. Alam ko umaasa ako sa wala o baka kapag nakuha niya na ako, magbabago ng pakikitungo niya sa akin. Alin man doon ay pwedeng mangyari. Handa akong sumugal. Saka ko naiisipin ng pagkatapos, ang mahalaga ay ang sa ngayon. Maingat niya akong inihiga ulit na para bang akong pinakamahalagang bagay na hawak niya. Isang babasaging porselanang nakahalaga ng milyones. Muli niyang hinalikan ng labi ko. Mainit, marahan at puno ng damdamin na matagal nang pinipigilan. Bawat haplos ng kanyang kamay sa balat ko ay tila sining na may paggalang. May pagnanasa, ngunit laging may lambing. Malapit na akong mabaliw. Parang bagyong unti-unting bumuo sa pagitan namin ng damdamin. Sa bawat galaw, mas lalo kaming lumalapit. Mas umiinit ang hangin sa paligid at mas sumisidhi ang koneksyon naming dalawa. Sandali siyang huminto, hinawakan ng kamay ko at marahan akong tinanong, "Sigurado ka ba?" Tumingin ako sa mga mata niya at tumango, pero ang totoo lang gusto ko na siyang sigawan dahil kanina pa ako naiinip. Gusto kong ako nang gumawa ng paraan para mangyari ng dapat mangyari, pero naunawaan ko rin na may sarili siyang paraan at ayaw kong sirain ang mood niya. Masyado pang maaga para magpakitang gilas ako. Sinagot ko na lang siya ng malumani at totoo. Oo, sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, ito ang pinakasigurado ako at doon na namin tuluyang hinayaan ang sarili sa sandaling yon. Hinayaan na namin ng mga katawan namin ang mag-usap. Sumabay kami sa agos ng natural na proseso ng pakikipagniig. Walang salita, walang takot. Wala kundi ang katahimikan ng gabing saksi sa bawat yakap at halik na puno ng pangakong hindi kailanman binigkas, pero ramdam hanggang kaluluwa. Hindi ko alam kung ilang beses kong tinawag ang pangalan niya dahil sa ligayang dulot niya sa akin. Limitadong kaalaman ko sa pakipagtalik at nagawa ko na rin naman yon dati sa ex ko, pero iba pala na talaga kapag may malakas kayong koneksyon ng partner mo sa kama. Natural ang lahat at hindi na kailangan mag-isip kung anong susunod na gagawin. Kung ilang beses namin binigyang layang mga sarili namin na hindi ko na rin tanda. Walang kapaguran si Floyd, para siyang uhaw na uhaw sa katas ko. Para akong bulaklak na sinasami ang talutot. Sinamba niya ako sa 1,000 paraan na hindi ko maipaliwanag, na hindi ko nga alam na kaya palang makaramdam ng ganong klase ng sarap ng katawan ng ilang ulit. Matagal na simula ng huling karanasan ko sa lalaki at dahil malaki si Floyd, nahirapan ang katawan ko na tanggapin siya. Pero naging gentle siya hanggang sa nakayanan ko at ang hirap ay naging sarap. Paulit-ulit, hindi rin mabilang kung ilang beses kong naabot ang rurok. Pagkatapos ng mahabang gabi, niyakap niya ako ng mahigpit kahit na fully air-condition ang silid niya. Gamunggo ang pawis naming pareho. Ang kamay niya ay gumuhit ng marahang bilog sa likod ko habang ang mga hininga namin ay unti-unting bumagal. Tinignan niya ako at sa mga mata niya, parang may sumpa. Hindi ng pag-aalinlangan kundi ng paninindigan. Para ka talagang ginawa para sa akin, Francesca. I know this sounds absurd, but that's how it feels. Napangiti ako habang sinisiksik ang sarili sa dibdib niya. Eto na yata ang pinakabago kong paboritong lugar ngayon at bumulong pabalik. I know what you mean. That is how I feel too. Ang weird nga. Mas sinigpitan pa niyang yakap sa akin, parang ayaw niya na akong pakawalan. Wala namang problema sa akin kung dito lang ako sa tabi niya. Sa kanya hinalikan ng noo ko. Napansin ko mahilig siya sa forehead kisses. Very gentle and warm. May pilyong ngiti sa labi niya na muli siyang bumulong. At para malinaw lang tayo, hindi pa ako tapos sa'yo. Gusto ko pa. Napabalik-was ako. Ha? Hindi ka pa ba pagod sa lagay na yan? Nakailang ulit na tayo ah. Humalakak siya. Sinong lalaki magsasawa sa ganito? Hinaplas niyang hubad kong dibdib at naramdaman kong muling pagdaloy ng kuryente sa katawan ko. Maraming beses pa, gusto ko manatili kang nasa mga bisig ko hanggang sa sumikat ang araw and the days after that. Baka naman ngayon lang yan.
dahil excited ka pa na makatalik ako. Hindi I'm a man of my words, Francesca. Kapag sinabi kong ikaw lang, ikaw lang. Kahit na tanungin mo pa sina Yugo at Arabella. Saka hindi ko ugaling mga babae kapag may ibang babae. Sapat na para sa akin at ikaw yon. Miss Moretti, ikaw ang assistant ko by day and you will warm my bed by night. Hindi lang kilig ang dumaloy sa katawan ko kung hindi panatag. Panatag na kahit saan man kami dalahin ng mundo, sa mga bisig niya buo ako. Ang lalaking ito hindi lang boss ko. Isa siyang lalaki na alam kong hindi lang akong mamahalin, pati si Liam ay mamahalin niya. Nakita ko kung paano niya alagaan ang anak ko noong nagkasakit ito kaya kampante ako. At sa sandaling yon, sa bawat kahulugan ng salitang pagmamay-ari ay akin siya at ako ay kanya. Pagmulat ko ng mga mata, naramdaman ko kaagad ang marahang halik ni Floyd sa balat ko. Halos hindi na kami natulog kagabi. Sinulit niya ang buong gabi. Naubos ang oras sa mga yakap at halik na hindi matapos-tapos. Hindi ako nagreklamo dahil gusto ko rin naman yon. Matapos ang isa pang banayad, na sandali ng init sa kama at muli sa ilalim ng mainit na buhos ng shower, bumaba na kami para mag-agahan. Habang abala siya sa pakikipag-usap kay Sir Hugo, sinamantala kong pagkakataon para tawagan si Danica at kamustahin si Liam. Tsak naligtas ang anak ko sa piling ng kanyang ninang pero iba pa rin kapag nakatawag ako at kinamustang anak ko. Relax ka lang pwede, natatawang sagot ni Danica. Ayos kami ni Liam dito, kakain lang kami at manonood ng cartoons. Ang tanong, kamusta ka? Nasa trabaho ka pa ba o nakikipaglaro na sa gwapong boss mo? Danica, seryoso ako. Marami pa kami kailangang tapusin. Sagot ko, pilit pinipigil ang ngiti. Kaya nga, alam kong trabaho'y trabaho. Pero kahit na 2 oras na pahinga lang, sapat na yun. Ang iba nga 20 minutes lang, solve na. Hindi kita inayusan kahapon para lang mag-file ng mga papel ano? Napangiti ako sa mga sinasabi ni Danica. Kung alam na lang na sobra pa sa After X glow. Ang meron ako ngayon. Mamaya ko na ikakwento sa kanya. Alam ko na sa mabuting kamay si Liam. At dahil doon, napawi ang alinlangan ko. Pagbaba ko ng tawag, napansin ko na nakatingin si Floyd sa akin at malambot ang mga mata at parang may gustong itanong. Francesca, kung kailangan mo umuwi para kay Liam, naintindihan ko. Baka abutin tayo hanggang bukas sa gawaing ito. Gaya ng sinabi ko kagabi, mas mabilis tayong matatapos kung magkasama tayo. Besides, alam mo namang spoiled yung bata sa ninang Danica niya. Tuwang-tuwa si Danica kapag solo niya si Liam. Sagot ko ng may ngiti. Tumawa siya ng bahagya. Parang magkapatid talaga kayo ni Danica. Nasabi ko na rin ito kahapon. Tulad niyo ni Sir Hugo nga, tugon ko naman at ngumiti siya ng buo. Habang kumakain kami napuntang usapan sa pamilya, ramdam kong interesado siya sa ama ng anak ko pero hindi pa siya nagtatanong. Siya ngayon. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung handa akong sabihin sa kanyang katotohanan na naging tanga ako ng isang gabi. Maya-maya humilig siya at hinaplos ang noo. Mag-break muna tayo ng konti bago bumalik sa trabaho. Parang bumibigay na yung utak ko. Na naman, luma ng style na yan. Nagamit mo na yan kahapon. May buong gabi pa tayo. Biro ko habang humihiga sa sofa. Dito ka na lang muna. Mukhang masarap matulog dito. Ikaw ang masarap titigan. Bulong niya habang yumuko tinalikan. Ang gilid ng tenga ko. Narinig kong mahinang halik niya sa balat ko. Kasunod ng pagbulong niya ng tinig. Buong araw na naman yata akong magpipigil nito. Pagdating ng tanghali, natapos din namin ang mga dokumentong nerepaso namin. Doon siya tumingin sa akin, seryosong tono. Francesca, gusto ko lang maging malinaw sa atin to. Hindi to pansamantala. Baka iniisip mo na temporary lang ito hanggang sa magsawa ko. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Gusto kita. Gusto kong maging parte ng buhay mo't ni Liam. Gusto kong maging tayo. Kaya sabihin mo sa akin na pareho tayo na nararamdaman. Ngumiti ako, hindi na kayang itago ang tuwa. Tumayo ako, umupo sa kandungan niya, tinalikan siya. So, bilang girlfriend mo, pwede ko nang gawin to? Hinalikan ko siyang muli. At eto pa, napangiti siya, saka ako niyakap ng mas mahigpit. Pinag-usapan namin kung paano namin haharapin itong bagong setup namin, lalo na sa opisina. Sinabi niyang magiging maingat siya, lalo na kay Liam. Nang matapos ang gabi, siya nang naghatid sa akin pa uwi. Gusto rin daw niyang makilala sina Liam at si Danica kahit na nagkakilala na sila dati. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko sina Danica at Liam sa sahig, nakakalat ng mga karyola at papel. Bukas din ng TV at ang palabas ay ang paboritong TV show ng anak ko. Mukhang maayos naman ang dalawa kahit na wala ako. Wala bang nakakamiss sa akin dito? Biro ko, napating si Liam at saka tumakbo papunta sa akin. Yumakap ako, tinalikan siya ng paulit-ulit. Totoong namiss kong anak ko kahit na isang buong gabi lang akong wala sa tabi niya.
Anak, may gusto kong ipakilala sa'yo. Eto si Tito Floyd mo. Napatingin si Liam at ngumiti. Isang inosente at mausisang ngiti si Floyd naman. Parang natulala. Ang mga mata niya, mahina niyang bulong. Alam ko, sagot ko. Parang sa'yo, kulay hazel, bihira at maganda. Lumapit si Liam at kagad siyang kinarga ni Floyd. Para bang magkaibigan na sila mula pa noon. Hindi ko maipaliwanag pero manghang-mangha ako sa instant connection nilang dalawa. Mabait na batang anak ko pero hindi siya lumalapit kaagad sa mga bagong kakilala. Lumapit si Danica at bumulong. Kaya pala. Hindi ko nga rin masisi yung doktor na napagkamalan siyang ama. Sobrang magkahawig sila. Tingnan mo naman. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Totoo, may pagkakahawig nga. Pero siguro, tsamba lang. Pinili kong iwan ang pag-iisip na yon at sumali sa kanila sa sahig. Total marami namang magkakamuka kahit hindi magkaano-ano. Tahimik at masayang gabi na puno ng tawanan, hapunan at kwentuhan. Nang makatulog si Liam, inihatid ko siya sa kwarto niya. Pagbalik ko, abala pa sa kwentuhan sina Danica at ang boss ko. Sumali ako at kahit na saglit lang, naramdaman kong buo ang mundo namin. Pag-alis ni Danica, hinila ako ni Floyd sa kandungan niya at muling hinalikan. Gusto ako ng anak mo, mayabang niyang sabi. Lahat naman gusto niya, mabait yun, tukso ko. Pero ako, gustong gusto niya, git niya. At hindi ko kayang itanggi, magaan ang loob ni Liam sa kanya kaagad. Gusto ko sanang dito na matulog, pero baka hindi pa sanay si Liam na may ibang lalaki dito. Ayoko rin na parang inagaw ko siya sa'yo. Salamat sa pangunawa, marami pa tayong gabi, sagot ko ng pilya. Sige, uwi na ako, kailangan mo magpahinga. Hinalikan niyang leg ko, banayad ang boses. Hindi mo na kailangan mag-abala bukas. Gusto ko, hayaan mo ko iparamdam sa'yo na mahalaga ka sa bawat sandali na kaya ko. Ngumiti ako. Talaga lang ha? Aasahan ko yan. Nang makaalis siya, lumitaw si Danica sa likod ko, nakakrus sa mga braso at nakangiti. Opo, detalye, lahat, walang censored. Nagpuyat kami sa kwentuhan. Sinabi ko sa kanyang lahat-lahat kung gaano ko pinasaya ni Floyd at kung gaano ko naramdaman na importante ako sa kanya. Tahimik lang na nakikinig si Danica sa kwento ko. Niyakap niya ako pagkatapos. Deserve mo to, Francesca, sa wakas. At nang humiga ako sa kama, ang pakiramdam ko parang panaginip pa rin ang lahat. Kinabukasan pagtingin ko sa phone ko ay may mensahe mula kay Floyd. Nasa labas na raw siya. Ayun, hindi ko na naman mapigilang kiligin. Kumabog ang puso ko para akong teenager na makikipag-dig sa unang pagkakataon. Agad kong kinuhang bag ko at bumaba para lumutang sa ulap na saya. Sana ganito araw-araw kung pwede lang. Nasa sala na siya ng datnan ko. Good morning my princess, may himbing bang tulog mo? Tanong niya sabay yakap at isang banayad. Matagal na halik na halos ipalambot ang tuhod ko. Like a baby, nananaginip ako tungkol sa sobrang gwapo kong boyfriend. Biro ko't nakangiti at puno ng lambing. Akalain mo may boyfriend na ako? Ako yun, sigurado. Sagot niya sabay ngiti. Lumikot ang mga mata niya tila't may hinahanap. Nasaan ang anak mong makulit? Hindi ba dapat ihatid natin siya sa daycare? Napangiti ako sa natural na pagbanggit niya kay Liam. Walang alinlangan, walang pag-aalinlangan. Si Danica na naghatid, siya na yatang pinaka-dating na ninang sa mundo. Sumimangot ang pogi kong boss at boyfriend. Kailangan yata niyang matutong makipag-share. Para naman maging magkaibigan din kami ni Liam. Sa palagay mo, gusto niya ako? Sobra, sagot ko sabay halik sa pisngi niya. Hindi ko maitago ang saya. Bilan natin ng toys mamaya bago tayo umuwi. Pagdating namin sa opisina, nagsimulang gumapang kaba sa buong sistema ko. Hindi kasi balak itago ni Floyd ang relasyon namin at alam ko yon. Sinubukan kong kumbinsihin siya na maging low-key na muna kami gaya ng original naming napag-usapan kagabi. Pero mukhang nagbagong isip niya. Buong biyahe, sinubukan niyang pakalmahin ang kaba ko, pero ramdam pa rin ang tensyon sa dibdib ko. Hindi na rin niya pinadala ang kotse ko dahil simula daw ngayon ay siya na maghahatid at magsusundo sa akin. Pagkaparada niya ng kotse, bumaba siya pa rin ang nagbukas ng pinto ko. Palagi siyang ganon. Laging maginoo. Pagpasok namin sa building, magkahawak kamay kami. Ilang staff ang bumati, pero may ilan ding napatingin, nakangiti pero puno ng tanong ang mga mata. Hindi ko rin naman sila masisisi kung ganun ang reaksyon nila kahit ako nagulat din sa bilis ng mga pangyayari sa pagitan namin ng boss ko. Pagdating namin sa executive floor, sinalubong kami ni Rubilin at agad siyang natigilan nang makitang magkahawak naming mga kamay at nang halikan ako ni Floyd bago pumasok sa opisina niya. Para siyang binuhusan ng kape sa gulat, ilang segundo lang.
Halos palipad na siyang lumapit sa desk ko para makakasagap ng chismis straight from the horse's mouth. Eka nga nila, Francesca, huwag kang magde-deny. At wag mo naman akong ginugulat. Anong meron sa inyo ni boss? Magkahawak kami kayo't nakita ko hinalikan ka niya. Magkarelasyon kami, Rubilin. Yun lang yun, sagot ko. Mahinahon pero malinaw. Hindi ko trip ang chismis ngayon. Yun lang? Ay, hindi kailangan ko malaman lahat. Kukuha ko ng kape tapos mag-uusap tayo. Hindi pwede ngayon. Marami akong kailangan gawin. Mamaya na lang, iwas ko sabay balik sa papel sa mesa ko. Huy naman, ikaw na nga ang first lady ng opisina tapos nagtatrabaho ka pa? Biro niya pero may halong inggit. Parang hindi tama. Rubilin, empleyado pa rin ako. Tulad ninyo, walang special. May trabaho ako na dapat tapusin. Ngumiti ako ngunit may diin. Mamaya tayo magkwentuhan ha? Parang gusto pa niyang sumagot pero sakto naman dumating sina Sir Hugo, Josh at Miss Arabella. Hinanda ko ng sarili ko sa kantsawang malala. Knowing them, hindi nila titigilan ang pinakabagong talk of the town. Good morning, kumusta ka na Francesca? Masiglang bati ni Sir Hugo sa akin. Ayos naman ako, kayo ba? Sagot ko. Sabik na may makausap na hindi magtatanong ng chismis. Saktong tumunog ang desk phone ko. Si boss, pinapatawag ako sa opisina niya. Kasama sina Sir Hugo at iba pa, tumayo ako at iniwan si Rubilin na obvious na bitin na bitin. Gaya ng iba, gusto rin niya na malaman ng buong storya. Pagpasok ko sa opisina, agad na nagsalita sa Sir Hugo. Oh bro, anong balita? Spill it. Tumayo si Floyd, lumapit sa akin at hinawakan ng kamay ko. Nalamig ako. Akala ko kasi official business yon, kaya dala ko pang company tablet para mag-take ng notes. Pamilya ko kayo, kaya gusto ko marinig ninyo mismo sa akin. Sa amin ni Cheska, opisyal na kami magkarelasyon na pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Nagpalakpakan ng buong team, puno ng tuwa at sayang kwarto. Parang gusto kong lamunin ng lupa sa hiya. Celebration na yan, sigaw ni Sir Hugo. Josh, magpa-reserve ka sa Wolfgang para sa lunch, tayong 5. Matapos ang maikling kwentuhan, bumalik kami sa trabaho. Sa sobrang dami na kailangang ayusin para sa audit ay halos hindi ko malang siya natanaw buong umaga. Pagsapit ng tanghali, sabay-sabay kaming bumaba para sa lunch. Komportable, masaya at parang pamilya lang talaga. Siyempre, umorder siya ng paborito naming egg pie para raw hati ulit kami. Pagbalik sa opisina, hinila ko ni Floyd papasok sa opisina niya. Hindi pa ako nakakaupo, sinara niya ng pinto at banayad akong sinandal doon para halikan. Mahaba, mainit at puno ng pananabik. Bawat halik niya ay parang sagot sa buong araw naming pagkakahiwalay. Namiss ko siya. Maranang galaw ng kamay niya sa bewang ko, papunta sa hita. Hinila niya ako palapit at malamang ay i-score ulit. Sakto naman na tumunog ang phone niya. Napamura siya ng mahina sa inis bago bumitaw sa akin para sagutin yon. Malas naman, makakaisa na sana eh. Binigyan niya ako ng mabilis na halik bago bumaling sa desk niya para magtrabaho ulit. Habang abala siya, inayos kong palda ko tahimik na lumabas pabalik sa desk ko. Ilang minuto lang dumaan siya sa harap ng desk ko. Mabilis lang to, see you. Bago tuluyang nawala sa hallway, lumipas ang hapon na parang isang iglap. Kung ano-anong ginawa ko at kung saan ako napadpad sa building. Pero sa puso ko, naiwan ang halik niyang parang lihim kong ngiti. Hindi ko na mahintay ang uwian mamaya.